pong magpupuri pa rin sa inyo. Salamat na may Diyos kaming sumasagot sa mga katanungan. Katulad po ng aming inawit na minsan may mga katanungan, pero ikaw pa rin ang Diyos na hindi po nagkakamali sa lahat ng plano nyo sa aming buhay. Sabi po na inyong salita sa awit 139, mula verse 13 hanggang 16, nasa tiyan pa kami ng aming ina, nakita nyo na kami. At sa verse 16, ang sabi nyo po, kayo ang nakakaalam ng bilang ng taon ng aming buhay. Salamat po na sa ipinapahiram yung buhay sa amin. Minsan lamang dadaan ang buhay po namin sa mundong ito. Gusto po namin kayong paglingkuran. Gusto po namin kayong sundin ng inyong kalooban dahil ikaw lamang po ang aming pag-asa. At salamat sa mga anak mo na narito, maging nasa live stream, nasa ibang bansa, sa lahat na nakikinig. Wala po makakapaghiwalay sa amin sa pag-ibig ni Kristo. Sabi po na inyong salita sa Roma 8:35 hanggang 39, sino ang makakapaghiwalay kay Kristo? Ang kahirapan ba? Ang pag-uusig ba? Ang pagsubok ba? Kahit po ang kamatayan, wala pong makapaghiwalay sa amin sa pag-ibig ni Kristo. Dahil naunawaan po namin ang kahulugan ng buhay, naunawaan po namin ang kahalagahan ng kaligtasan ng kaluluwa. Salamat po sa oras na ito dahil lahat ng mga tanong sa aming mga puso, kaisipan, bibigyan niyo po ng kasagutan ngayon pong umaga. Even po sa mga live stream, sa lahat ng mga tao may pinagdadaanan, na nagdadalamhati, ay bibigyan niyo sila ng kapayapaan, affirmation, confirmation ng inyong salita. Salamat, may salita po kayong iniwan sa amin sa mundong ito. Na ito po ay manual ng aming buhay. Nagbibigay sa amin ng direction. Ang sabi po ng inyong salita, ang salita may tanglaw at liwanag sa landas po namin daraanan. Samahan niyo po kami, sakupin niyo po kami na inyong plano. Ang banal mong Espiritu ang siyang manguna sa amin. Kami po instrumento lamang po ninyo. Habang nabubuhay po kami, ay nagpapagamit po kami sa inyo. Bless niyo po ang mga magulang, kabataang narito, maging mga nasa tahanan, nasa live stream, narito sa Pilipinas, nasa ibang bansa. Bigyan niyo po ng liwanag ang inyong pong salita sa aming mga buhay. Salamat po na sa inyong mga kamay po namin pinagtatagubilin ang gawain ito. Sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. God bless us all. Ano po? At salamat po sa music team. Nakasamba po tayo. At talagang minsan ay dadalhin talaga tayo ng Diyos na gagawa siya ng patuloy na paraan para lagi natin siya masamba. No, ho? At salamat dahil may Diyos tayo na kilala natin sa karanasan. Ang dami na nating pagsubok na nalampasan. Amen? At ang dami na nating dinaanan sa buhay. Tandaan niyo po, ang Diyos ay hindi po nagkakamali ng plano sa ating buhay. Sabi niya po sa Jeremiah 29 verse 11, ang sabi po doon ay, sapagkat ako lamang ang nakakaalam ng mga plano sa inyo. Mga planong hindi nyo ikasasama, kundi sa ikabubuti, para dulutang kayo ng punong-puno ng pag-asa sa hinaharap. Amen? So, minsan may mga tanong, pero ang Diyos pa rin ang nagbibigay kasagutan sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa Kawikaan 19 verse 21, sabi po roon, ang tao ay maraming iniisip, maraming pinaplano, maraming binabalak, pero ang kalooban pa rin ng Diyos ang magaganap. Ano po? Siyempre, hindi po masamang mangarap, hindi masamang magplano, pero finally, ang approval pa rin ng Diyos ang magaganap. Pero ang sigurado, ang Diyos po ay hindi po nagkakamali sa ating mga buhay. Biblical po yan. Yung binanggit ko kanina sa prayer, awit 139 verse 16. Siya ang nakakaalam ng kung ilang taon ang ating buhay dito sa mundong ito. Ano po? At wala pong sabihin, hindi natin pwedeng questionin ang Diyos. Nasa tiyan pa tayo ng ating ina, nakita na tayo. Pag binasa niyo po yung awit 139 verse 13 to 16, ano ho? Kaya po ngayon, ang ating pong mensahe ngayon, teaching, ano ho? Kaya po, i-share nyo, itag nyo, lahat, kung kayo man po nasa tahanan, may matututunan po tayo ngayong umaga. Ano ba talaga yung kahulugan ng buhay? Siyempre, may mga pangyayari dito na naganap. Hindi lamang po sa buhay ng ating kapatid, si Brother Algie, nasa piling na siya ng Panginoon. Actually,
pag nasa piling ka na ni Lord, ay wala na pong pagsubok doon, wala na pong pagluha, wala na po doong mga trials. Kasi nasa piling na siya ni Lord eh. At ang Kristiyano po, hindi lang hanggang hukay po nakatingin. May tinatawag tayong eternal life, yung pangwalang hanggang buhay. Ito po ay sa mga nanalig kay Kristo. Ano, bagay, dadaanan po natin yan. At ang ating kapatid si Brother Algin ay kinuha na ni Lord. Talagang hanggang doon lang po ang kanyang buhay. Ang mahalaga, may ugnayan sa kay Kristo. At matatamo po niya yung tinatawag na crown of heaven. Ito po yung pag-aaralan natin ngayong umaga. Kasi po alam niyo po ang buhay ay hindi natin hawak. Yung nga pong bumagsak pong eroplano. Tuusin niyo, hindi, ang kanilang layunin ay napakaganda. Tagapagtanggol sila ng bansang Pilipinas. At sila po ay pupunta sa isang misyon. Siyempre, mga sundalo. Mapapansin niyo po na ayon doon sa balita ko, kung hindi po ako nagkakamali, kasi nung manood po ako ay 49 na yung patay, tapos ang sabi naman ng iba, mahigit na raw 50. Kasi marami pong sakay doon. So, hindi natin pwedeng questionin kung ano yung kinamatay ng tao. Ang mahalaga po kasi, sa panahong ito, may relasyon ka kay Kristo. 'Di ba? Kahit naman sa nandoon ka, pag mamamatay ka, ay hindi mo matatakasan 'yan. Ay nga pong binagsakan na eroplano, nanonood ng TV o nagkakape. Nasa loob po ng bahay 'yan, 'di ba? Merong nadali po ng pakpak yung pamilya na merong panlola. Kung hindi po ako nagkakamali, 2-3 po yung sibilyan na namatay. Yung namang bata ay nasugatan laang. So kahit nasa bahay ka, kahit nasa kwarto ka, pag darating na yung oras mo, wala kang magagawa. Yung isang nurse po doon na sumama, hindi naman siya dapat kasama doon eh. Kasi po, kaya lang siya sumama. Kasi yung dapat nurse na naka-assign doon ay nagkasakit po yung anak. Hindi siya nakasama. Siya po yung nagrelyebo. Parang na-reliever lang siya. So, ibig sabihin, maganda po yung layunin yung reliever, yung nagrelyebo, yung pumalit. Pinuntahan niya ba ang kamatayan? Di ba hindi? Kasi, ang Diyos na nakakaalam. Ngayon, siyempre, kailangan ng affirmation ng salita po ng Diyos. Kaya nga, I believe, may mga Kristiyano rin doong mga sundalo. Dahil marami ng sundalo ang Kristiyano. At di lalo na po sa Kristiyano. Dumating man sa punto na kinuha po ang ating buhay, ay may tiyak tayong patutunguhan. Ano po? Sabi mo sa iyong katabi, may tiyak tayong patutunguhan. Bagaman tayo nagdadalamhati, ano po? Physically, nalulungkot po tayo. Pero tandaan niyo po na ang buhay talaga, ang Diyos po na ang may hawak. Kaya nga sabi doon, awit 139 verse 16, siya nakakaalam ng bilang ng taon ng ating buhay. Ako po, nagsasalita sa inyong harap. Hindi ko po alam. Bukas, makalwa. O pagtulog ko mamayang gabi. Pero isa sigurado, alam ko may ugnayan ako sa Panginoong Jesus. At ang panalangin ko sa Panginoon, sa aking panahon, yung buhay na ipinagkakalob mo sa akin, gamitin mo ako. Amen? At yan ay matututunan, mapapag-aralan po natin ngayon pong umaga. Kaya i-share po natin, ang mensaheng ito. Kasi teaching po tayo ngayon, Napakahalaga po ng ating pag-aaralan. Sabi po dyan ay crown of heaven. Kaya si Brother Algin, nasa piling na po siya ni Lord. Amen? Kasi 'di ba nung mag-preach po dito si Pastor Esa kasama si Kuya Nestor, nandito pa siya noon Amen. So talagang nagpatotoo pa si Ate Irene. Ibig sabihin, ang Diyos po nakakaalam at laging maganda ang plano ng Diyos sa ating pong buhay. Kaya po crown of heaven. Sabi diyan, ano po ba yung makalangit na corona? Amen. Bakit ba tayo nagpapagal ng ganito, nakikibaka, kahit ang maraming tao po natatakot, pero kayo nandito pa rin, sumasamba pa rin kayo. Tuloy pa rin kayo sa paglilingkod. Kasi nga po, may relasyon tayo kay Kristo eh. Ang kamatayan talaga, hindi mo naman maiwasan yan eh. Kagaya nga nung sa sundalo ngayon, yung sundalo, talaga sumabog po yung aeroplano, ayun, nasa bahay. Nasa loob po ng bahay. Nasa kasulok-sulukan. Nasa kagubatan. Amen?
Ibig sabihin, yung ba talagang ang eroplano, doon babagsak ako. Kasi Diyos ang may purpose niyan. Na hindi ko naman inalaw ng Diyos, pero wala tayong question doon. Dahil ang Diyos ang nagbibigay ng buhay, siya rin ang kukuha nito. Si Job, namatayan ng mahal sa buhay. 10, ubos. Ubos po yung kayamanan ni Job. Yung kabuhayan, ubos din. Nagkasakit pa siya. Pero, sabi ni Job, lumabas akong sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik sa Panginoon. Magpupuri pa rin ako sa iyo. Amen. Kasi Diyos nga lamang po Ngayon, ang advantage naman po ng tayo po may relasyon sa Diyos, pag namatay ka kay Kristo, ayan, may crown of heaven. May mga makalangit na korona. Amen? So, palakpakan po natin ng Panginoon sa umaga pong ito. At sabi po rito sa 1 Corinthians 9:25, sabi rito, lahat ng malalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ito yung keyword. Ngunit, ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Ito po yung crown of heaven. Sabihin na ito yung koronang hindi kumukupas, hindi nasisira, hindi po kinakalawang, hindi po naglalaho. Amen. Eternal po ito. Walang katapusan. Hindi maaano. Amen. Siyempre, kasi sinulat po ni Paul, ang sabi niya, kung yung mga sa atleta, di ba, sila po ay naghahangad na magkaroon din ng gantimpala ng corona. Yung sumasali sa takbuhan, at siyempre, isa lang ang nagkakamit doon, ay masaya na sila. Nagkaroon ka ng medalya, nagkaroon ka ng corona, pero yung corona ngayon ay panlupa lang ngayon. Pag bumagyo, nadala ng baha, wala na yon. Amen? Pero itong tinatawag na corona, gantimpala ng mga Kristiyano, ay hindi po ito mawawala. Amen? So, sabi po rito, ayan, what are the crown in heaven? Ano daw po yung mga makalangit na corona? Ito ba ay biblical? Amen? Ito ba ay katala ng tao? So, ang magpapaliwanag po ngayong umaga ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. At maghahatid po ito ng affirmation, confirmation. Kasi kagaya po ng inawit natin kanina po habang tayo maawit ay na pumatak po yung luha ko. Sabi doon sa inawit, di ba sabi doon, kung minsan may katanungan. Amen? Di ba? Pero sabi doon sa awitin ay, ang Diyos pa rin nasasagot. Siya ay Diyos. Amen? Sa bawat sandali. Kaya ngayong umaga, so makinig po kayo mabuti. Sasagutin po ng Diyos ang inyong po mga katanungan sa inyong kaisipan. O may kalituhan man. Ang magpapaliwanag po ay salita ng Diyos. Gagamitin lamang po ako na daluyan para hindi lamang po kay Brother Algin, sa lahat po ng mga binawian ng buhay ng mga mananampalataya, at sa mga tao na nagdadalamhati sa bansang Pilipinas, sa buong mundo, tandaan niyo po, walang nasasayang na karanasan. Hindi natin hinangad na mangyari ang mga bagay na hindi natin inaasahan. Ang iniisip natin ay palagi sa makakabuti. At walang asawa, walang magulang na nanalangin ng masama para sa kanyang pamilya. Amen? Ang ating pong panalangin ay palagi sa ikabubuti. At ang magbibigay katibayan dyan ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. What are the crown in heaven? Number 1. Sabi dyan ay crown of life. Amen? Sabihin, meron daw po tayong korona ng buhay. Amen? Gantimpala ng buhay. Saan ba natin matatagpuan yan? Amen? Talagang teaching, Sabi po rito, Santiago 1:12. Sabi po rito, Santiago 1:12. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya.
Tayo niyo po, kapag ikaw po ay nagmamahal sa Diyos, naglilingkod sa Diyos, tatanggap ka ng gantimpala ng buhay. Amen. May crown of life. Ano ba ito? Tanong ninyo, ano po ba itong crown of life na ito? Ito po, sabi po rito sa 1 John chapter 2, verse 25. At ito naman ang ipinangako. Tandaan niyo po, nangako ay nakabalik na po sa Ama. Ano, walang iba ang Panginoon Kristo. Sinabi niya ito nung siya po ay naririto sa lupa. Sabi niya, 1 John 2:22, at ito naman ang ipinangako sa atin ni Kristo, ang buhay na wala hanggan. Eternal life. So ito yung buhay na, siyempre, talaga naman po na yung talagang mamamatay po tayo no? At naituro ko po noong nakaraang linggo. Mapalad nga tayo kasi ang mga kamatayan natin minsan sa sakit. Mga alagad po, di ba? Na isa-isa ko po sa inyo yung mga alagad kung ano po ikinamatay nila. Amen? Amen? May pinugutan po ng ulo. May ipinako sa krus. May itinubog sa kumukulong mantika. May sinaksak ng sibat. May nilatigo. Amen? Yung mga alagad, ang hindi lang namatay sa alagad na hindi pinatay po ng tao, ay si Apostol Juan. Amen? Himalang nakaligtas doon sa awa na kumukulong mantika. At nung siya ay makaligtas, itinapon siya sa Patmos. At nung siya po ay nasa Patmos, parang iwahig yon, doon niya sinulat ang aklat ng Revelation. At pagkatapos noon, dinala siya sa Tarque, namatay siya ng katandaan. Maliban kay Juan, lahat po ng mga alagad ay ang kamatayan nila masaklap. Pinatay sila ng tao. Pero, naalala niyo po ang Panginoon Jesus nung sa Mateo 10:28, sabi niya doon, nung dinidisciple po niya yung mga alagad. Kasi sila yung magdadala ng Kristyanismo Sila yung magdidisipulo sa buong mundo Pagagalawin nila ang buong mundo para ilapit kay Kristo. Ang sabi ng Panginoon Jesus sa mga alagad, sa Mateo 10:28, huwag niyong katakutan ang pumapatay ng katawang lupa. Ang katakutan nyo ay ang pumapatay ng kaluluwa sa impyerno. Amen? Kasi alam ni Jesus, mamamatay yung mga alagad at even siya. Amen? Ang Panginoon Jesus ay pinatay din po ng tao. Ang kagandahan lang naman, ang Panginoon Jesus po ay after 3 days muling nabuhay. Alam niyo po ba kaya nabuhay muli ang Panginoon Jesus? Amen? Para patunayan niya na may langit. Amen? At nung mabuhay po ang Panginoon Jesus, yung katawan po niya ay glorified body na. Nung nabuhay po siya, hindi na po yung katawan na nagdudugo, nasasaktan, nahihirapan, nauuhaw. Kundi ang katawan niya, nung mabuhay siya muli, yun na yung panlangit. Kaya naalala nyo, nung binisita po niya yung mga alagad, kaya sa patay, may 40 days, ang ibig sabihin po niyan ay, nung ang Panginoon Jesus po ay mabuhay na muli, 40 araw po siyang nagpakita sa mga alagad. At siya po ay nagbigay ng instruction. Pinalakas niya. Kasi si Pedro na, nagbumalik sa pangingisda Amen? Pero nandoon po na pinalakas niya muli yung mga alagad niya. At yun po, 40 days, nandoon na nakapagpaalam siya ng maayos. At ang mga alagad pong ito ay tumibay ang kanilang pananalig. Amen? At naglingkod po sila ng buong puso. At nung mabuhay po ang Panginoon Jesus, kaya po yung katawan niya ay glorified body, panglangit na, di ba, bumisita siya sa mga alagad, tumatagos po yung kanyang katawan. Halimbawa, ito, pader, dumadaan dyan ang Panginoon Jesus. Lumulusot dyan ang Panginoon Jesus. Kasi glorified body na po yung kanyang katawan. At alam niyo po, yung sa mga namatay kay Kristo, halimbawa po, kagaya ni Brother Algin, ay namatay po siya. Halimbawa, di ba, sina Inda, sina Uncle Ben, sina Apo Conseng, yung mga kailan namatay dito. Ang inay sa Batangas, na sila po ay nanali kay Kristo. Ngayon, ay yung katawan po nila, mabubulok po yon. Pero, pagbabalik po ng Panginoong Jesus, sila po ang unang bubuhayin. Mamaya, madadaanan natin yon. Una silang bubuhayin, na pag binuhay sila, ang katawan po nila, hindi na po yung katawan dati. Ang katawan nila, yung kagaya ng Panginoon Jesus, yung glorified body na. Nakukuha niyo po ba?
Kaya wala po tayong dapat ikalungkot. Amen. So, kahit ang mga alagad, nasira ang katawan nila, na pinugutan ng ulo, lahat. Pag binuhay ng Panginoon yung mga yon, ay buo po yon. So, yan po ay may batayan tayo mamaya. Babasahin po natin to. Ano ho? Kaya po, namatay man ang physical, pero ang kaluluwa po nila, ang kaluluwa nila at espiritu, nasa langit na. Nakuha niyo po ba? Kapiling na po sila ng Panginoon. Si Brother Arjun, kapiling na ng Panginoon. Yung po mga namatay dito, sina Inda, sina Inay, sina Uncle Ben, sina Apo Konseng, lahat po ng mga mahal natin sa buhay na namatay, na may relasyon kay Kristo, ay baka nga nagpe-fellowship po sila doon. Ano? Ang cell group leader nila, si Inda. Amen. So, praise God. At sa bagay, sabi doon, magpupurilaan po tayo. Ano? Yun ay kulang-kulangan. Ano? Ika nga ay additional na message. Pero sabi ng Biblia, wala tayong gagawin doon kundi magpuri, magpasalamat sa Diyos. Kaya wala po tayong dapat kalungkot. Ano? Kaya nga si Paul, sabi niya po dito sa Philippians 1:21, sapagkat para sa akin, si Kristo ang aking buhay, at kahit kamatayan ay pakinabang. Ano po? Ano bang? Ito po ay, pag binasa niyo po yung Philippians chapter 1, verse 20 hanggang 24, sabi po ni Paul, kung ang isip ko nagtatalo, kung ako'y mabubuhay, kung ako'y buhay pa, marami makikinabang. Makakagawa pa ako ng mabuti. At kung ako naman ay mamatay, ay tapos na mission ko. Pahinga na ako. Amen? Kaya nga sabi niya, sapagkat para sa akin, si Kristo ang aking buhay at kahit kamatayan ay pakinabang. Kaya sa mga anak ng Diyos, ay habang tayo buhay, ay naglilingkod po tayo. Amen. At kung tayo man po'y mamatay, ayan po ay tayo po'y pupunta na sa langit. Wala na po doong pagluha. Wala na po doong sakit. Amen. Wala na po doong anumang uri ng karamdaman. Hindi na mahalaga kung ano may kinamatay mo. Ang mahalaga, nasa piling ka ni Lord. Amen. Yung iba nga, nabagsakan ng eroplano. Amen. Nasa bahay. Tayo naman, nasamba, naglilingkod kay Kristo. So, hindi po masama, mag-iingat po tayo. Pero tandaan nyo po, sasabihin ko po sa inyo, kahit pa nasa bahay kayo, kahit pa kayo nag-iingat, pag oras nyo na, wala po tayong magagawa. Ang importante ay manalangin ka. Pagbutihin natin ay yung relasyon natin sa Diyos. Lord, pupunta po ako sa lugar na ito. Ingatan niyo po ako. Amen? Ako po ay may mission, may gagawin po ako. Ingatan niyo po ako. Nakikita niyo po ang aking puso. Iligtas niyo po ako. Gusto ko pa pong mabuhay. At gusto ko pang ma-share ang gospel. Pero hindi po question. Pag ikaw ay nabubuhay, maglingkod ka. Pag naman namatay ka, tapos na mission mo. Ito po ay napakagandang pangako po sa mga anak ng Diyos. Kaya dinidinan po ni Pablo, ang mabuhay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Ano po? Kaya dahil po may tinatawag na crown of life. Ano po? Ito po yung eternal life. Ito po yung buhay na wala hanggan. Number 2. Handa na po ba kayo sa number 2? 5 lang po ito. 5 po ito na corona na matatanggap po natin sa kalangitan. Number 2, sabi dyan ay crown of glory. Ano ho? Yung corona ng kaluwalhatian. Makalangit na kaluwalhatian. Sabi po rito sa 1 Peter chapter 5, verse 4, at pagparito ng pinunong pastol, tandaan niyo po, babalik po ang Panginoon. Amen. Babalik po ang Panginoon. Yan nangyayari ngayon. Sign na po yan. Pero tandaan niyo, babalik ang Panginoon. At pagparito ng pinunong pastol, ay tatanggap kayo ng maluwalhating koronang di kukupas kailanman. So, binanggit doon yung maluwalhati. Kaluwalhatian po ng kalangitan. Maranasan natin. Kahit nasa lupa, nadadampian na po tayo ng kaluwalhatian dito habang tayo po ay nasa lupa. Ano ho? At yan po yung mangyayari po sa atin. Ano ho? At siyempre, maluwalhating yung Diyos na ating pinaglilingkuran Makakapiling na natin siya Kaya nga, talagang glory ang makikita sa atin. Amen. Ano ho? Kasi sa langit ay kaluwalhatian po ng Diyos ang makikita lang natin doon. Kaya nga, lahat masaya po tayo. Ano ho? May grand reunion po tayo doon. Dahil ito po ang mangyayari sa atin. Ano ho? Ito po, aking tatalakayin ito. Ano ho? Yung pagbabalik po ng Panginoon. Para lahat, kayo man po ay nasa live stream, kayo man po ay nandito,
Gusto kong himayin po ito. Dito po tayo sa 1 Thessalonians 4:13 to 18. Ang sabi po rito, 1 Thessalonians 4:13 to 18, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwalang tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. Amen? Nakikita po natin, ano po? Maliwanag, ano ho? Praise God. Palakpakan muna po natin ng Panginoon. Yan. Sa verse 15, sabi po rito sa verse 15, ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa, tayong mga natitira pa, hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauna sa mga namatay na. Amen? Sa araw na yon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Amen? Napakaliwanag po yan. Yung mga namatay kay Kristo, pagbabalik po ng Panginoon, sila po yung unang bubuhayin. Halimbawa, si Brother Algin, sina Inda, sina Apo Conseng, sina Uncle Ben, yung mga namatay kay Kristo, sila muna ang unang bubuhayin. May sabi po niyan, ay aklat po ng 1 Thessalonians 4:13 to 18. Basahin niyo po yan. Hindi po ako may sabi, kundi ang salita ng Diyos. Dahil hindi naman lahat maunawaan agad nila ito. Pero yung mga may relasyon kay Kristo, itong itinuturo ko ngayong umaga, lubos niyo pong maunawaan. Amen? Dito po sa verse 17, sabi po rito, pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titupunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Amen. Kaya nga, palaksin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. Kaya nga naririto tayo para palaksin natin ang isa't isa. Amen. Pati po yung mga nasa live stream, yung po mga nasa ibang bansa, mahalaga po na matutunan nito. Kasi po ang isang tao na masakit po ang mawalan ng mahal sa buhay. Pero ngayon, nawala man ang ating mahal sa buhay, sigurado nasa piling na po siya ng Panginoon. At napakaganda po ng sinasabi po rito sa mga mananampalatayang nakikinig, sa mga nasa live stream, naririto. Sabi doon, pagbabalik po ng Panginoong Hesus, maunang buhayin niya yung mga namatay kay Kristo. Actually, gusto ko po liwanagin ito sa inyo. Yung mga namatay na po kay Kristo, yung kanilang kaluluwa at espiritu, nasa piling na ng Panginoong Hesus. Ang bubuhayin po niya, yung lalagyan sila ng katawang panlangit. Amen? Yung glorified body. Kagaya po ng Panginoon Hesus, nung ang Panginoon Hesus po ay nabuhay na muli, ang katawan po niya ay glorified body. So, yun na yung katawan na hindi tinatalban yun kahit anong sakit. Amen? At hindi na po tinatalban yun ng anumang kapangyarihan sa mundong ito. Kasi panlangit na yung katawan ngayon. Pagka binuhay po yung mga namatay kay Kristo, ganun na yung katawan nila. Pupunta po tayo sa rapture, tayo po na mga makakasama po sa unang yung pagbabalik po ng Panginoon. Magsasama-sama po tayo po doon sa alapaap, doon sa himpapawid. Magkikita-kita po tayo doon. Kaya po, wala po tayong dapat ikalungkot. Yung mga namatay po kay Kristo ay lumipat laan talaga ng tunay nilang tahanan. Kasi sabi po sa Philippians chapter 3 verse 20, ay langit po talaga po ang tahanan natin. Iyon po yung permanente nating tirahan.
Salamat nga dahil sila wala nang maranasan pagsubok Wala na silang maranasan ng pagputok ng bulkang Taal. Amen. Wala nang kahit anong karamdaman daw, kahit COVID, wala na po 'yan doon sa langit. Amen. Kaya nga ang sabi nga po, 'di ba? Sabi sa Biblia, Mateo 16:6-19 to 20, mag-aim po kayo ng kayamanan sa langit. Amen. Doon ay wala po magnanakaw, wala doong ika nga po ay walang bagay na katatakutan. Amen? Kundi po doon ay punong-puno po ng kaligayahan. Kaya palakpak po sa Panginoon. Ito po yung mangyayari na ho. Kaya po ang mga Kristiyano ay bagaman may kalungkutan physically, pero tandaan nyo, hindi po nagkakamali po ang Diyos sa plano po sa ating pong mga buhay. May purpose po siya palagi at ang kanya pong salita ang nagpapatunay nito. Siya ang nakakaalam ng mga plano maganda sa ating buhay. Siya po ay nakakaalam ng bilang ng ating taon. Nasa tiyan pa tayo ng ating ina. Unique na po ang pagkakatawag po ng Diyos. Ang mahalaga, may relasyon tayo kay Kristo at maranasan po natin doon yung kaluwalhatian po ng Panginoon. Yung crown of glory. Isang verse pa, dalawang verse. Sabi po rito sa John 11:25 verse 26. Bilang pagpapatunay, na bubuhayin niya po yung mga patay na nananalig kay Kristo, ng mga namatay. Sabi po rito ng Panginoon Jesus, John 11, verse 25-26, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Tandaan nyo, sabi doon, hindi mamamatay kailanman. Eternal life po doon. Walang hanggang buhay. Kaya palakpakan naman natin si Lord. Kasi ang nagsasabi po, salita po ng Diyos. Kaya nga sabi rito ng Panginoon Jesus, naniniwala ka ba sa mga sinasabi ko? Amen. Kaya yung mga nakikinig po na wala pa kayong relasyon kay Kristo, ngayon pa lamang pong araw na ito, araw ng Linggo, July 11, 2021, bumalik na po kayo kay Jesus. Amen? Kasi ang kaligtasan po ay iniaalok po ng Diyos sa lahat po ng tao. Sabi po ng Panginoon Jesus sa Mateo 11:28, lumapit kayo. Kayong lahat ng mga napapagal, nabibigit ang lubha sa inyong pasanay, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kasi ang presensya po ng Diyos, magbibigay ng kapahingahan sa tao. Yan yung kapayapaan galing sa Panginoon. Kahit may problema ka, may pagsubok ka, kapag may kapayapaan sa puso mo, we are overcomer. Kasi alam mo ang kahulugan ng buhay. Amen. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa ng affirmation. Kaya hindi tayo dapat matakot. Ang ganda ng inawit po natin kanina. Hindi tayo dapat matakot dahil may isang Diyos tayo. Amen. Sa bawat sandali. Amen. Kaya praise God. Purihin po ang Diyos. At tuloy lamang. Kailangan tuloy-tuloy ang paglilingkod sa Diyos. Tuloy-tuloy. Hindi tuloy, putol. Putol, tuloy. Kailangan tuloy, 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 tuloy. Nakuha niyo po ba? Dahil may katiyakan po ng kasiguruhan ang ating patutunguhan. So, ilang crown na po ang natatanggap po natin ngayong umaga? Gusto pa po ba nyo? May 3 pa. Amen. So, number 3. Sabi po rito, crown of righteousness. Yung pangatlo pong crown, yung una ay crown of life. Pangalawa, crown of glory. Ngayon naman, crown of righteousness. Sabi po rito sa 2 Timoteo, chapter 4, verse 7-8. Sabi po rito, si Paul po ang nagsasalita dito. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. At nanatili akong tapat sa pananampalataya. Dito tayo sa keyword. Verse 8. Makakamtan ko na ang koronang nakalaan sa mga matuwid. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng mga nananabik sa kanyang pagbabalik. Amen?
Napakaganda po. Ano, may corona ng katwiran tayo matatanggap. Ano, kasi lumakad tayo sa katwiran at kalooban po ng Panginoon. Ano, kaya habang tayo nasa mundong ito, minsan ay pag gumagawa ka ng matuwid, tama, parang ang dami nagpe-persecute sa iyo. Parang ang hirap gawin, ano, pero magtiis ka lang. Sabi mo sa katabi, magtiis ka lang. Kasi may crown of righteousness. Lagi po tayo sa tama. Ano, mahirap pong gawin ng tama, pero doon tayo tatayo palagi. Kasi may corona may corona ng katwiran. Kaya salamat po tayo po lahat, pamilya natin, makasama natin sa piling po ng Panginoon. Kasama po sina Apo Iking, si Apo Lolo. Kasi sila talagang bago kinuha ni Lord, talagang nag-pray kami, nag-pray tayo, talagang nandoon kay Lord. Hindi ko man sa isang pangalan. Alam ko naman lahat ng ating mga pamilya, pinag-pray natin. At sila po ay nasa piling na po ng Panginoon. At may crown of righteousness. Amen? So, pang-apat na tayo Yan. Sabi po rito sa number 4 ay ito pong crown of joy. May corona pala ng kagalakan. Ngayon, kung ikaw ay nakakaranas ng kagalakan, narito ka pa sa lupa. Dahil naglilingkod ka sa Diyos, ginagawa mo yung kalooban, masaya ka na. Di ba? Kaya nga, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. Di ba? May kantang ganon. So, kasi naranasan mo yung kagalakan na ang kagalakan ito, hindi po kayang ibigay ng mundo. Kaya nga, alam niyo po, payo ko po sa inyo, bago ko basahin ang 1 Thessalonica 2:19, bago po kayo lumabas ng bahay, bago po kayo umalis sa inyong mga tirahan, kailangan talaga magpakapuspos tayo ng Banal na Espiritu. Kasi pag hindi ka puspos ngayon ng Banal na Espiritu, kakainin ka ng mundo. Nakuha niyo po? Marami kang tinig na maririnig. Amen? Hello? Ngayon, kung puspos ka ng Banal na Espiritu, alam mo yung tinig ng Diyos. Amen? Kaya nga si Maria, di ba, dinalaw siya ng Panginoon Jesus, si Maria at si Marta, nung dinalaw sila ng Panginoon Jesus. Si Marta, hindi po masama ang ginawa ni Marta. Naganda siya sa kusina, busy-busy siya. Magmamalasakit siya sa Panginoon Jesus. Ito si Maria, umupo. Umupo siya sa paanan ng Panginoon Jesus. Ang sabi po ng Biblia, Lucas 10:42, at pinili ni Maria kung ano talaga ang mahalaga. At hindi ito aalsin sa kanya. Ang ginawa ni Maria, nakinig siya sa tinig ng Panginoon. Amen? Pwedeng nanalangin siya, nag-devotion siya, kausap niya ang Panginoon, mas pinili niya yon. Kasi nga, mas mahalaga, makarinig ka muna ng tinig mula sa langit, humarap ka muna sa Diyos bago ka humarap sa mundong ito. Amen? Kasi nga, maraming tinig sa mundong ito. Amen? At ang sabi doon ng Panginoon Jesus, hindi aalsin kay Maria. Na-discover po ni Maria kung ano talaga yung mahalaga. Natuklasan niya. Sabi mo sa iyong katabi, natuklasan niya. Relationship po yun sa Panginoon. Amen? Kaya po, itinuturo ito sa atin ng Diyos para yung joy, ma-monitor natin. Kasi nanakawin talaga ng kaaway yan yung joy. Siyempre, pagka dadating sa atin yung pagsubok, mga problema, kung wala kang intimacy sa Lord, mawawala yung kapayapaan, mag-aalala tayo, mangangamba tayo, matatakot tayo. Pero may solusyon naman Di ba? Kausapin mo si Lord. Mamaya, kausap mo si Lord. Minsan, hindi maiwasan, pumatak ang luha mo. Kasi nagsusumbo ka kay Lord Sinasabi mo yung damdamin mo Amen? May dinidiman ka kay Lord Pero mamaya, payapa ka na. Babalik yung joy mo. Amen? Nasa lupa pa lang yan. Di lalo na po pagka nasa langit. Kaya nga ang tawag sa atin, we are overcomer. Amen? Sabi po ni Paul dito sa 1 Thessalonians 2:19, sabi po rito, hindi ba't kayo lamang ang aming pag-asa? Amen. Kaligayahan at ang koronang maipagmamalaki namin sa harap ng Panginoon Jesus, pagparito niya. So yung crown of joy, yung si Paul, siya po yung nagpapaliwanag dito, parang kagalakan niyang mag-share ng gospel, mag-disciple. At sabi niya rito, kayo yung kaligayahan namin. Di ba pag tayo na-share natin yung pag-ibig, kabutihan ng Diyos, pagpapatawad, pagliligtas, pangunawa ng Diyos, ang saya-saya natin. Nakakita niyo po. Subukan niyo, share niyo yung isang taong problemado na ikaw ang ginamit ng Diyos. Minsan yung mga tao magpapakamatay pa, di ba? May mga problema. Pero kapag na-sharean mo sila,
nagkakaroon sila ng kagalakan. Pati ikaw. Kasi na-share mo sa kanya ang katotohanan, na-share mo siya sa Kristo, nailigtas mo siya sa kapahamakan, nagkaroon ng direksyon ng kanyang buhay, naging disciple pa siya. Amen? Di ba? So, nandun may joy ka. Kaya sabi ni Paul, kayo ang aming kaligayahan. Ang koronang may pagmamalaki namin sa harap ng Panginoon Jesus. Kaya ang ginagawa po natin na pagpapagal, yung ating ginagawa po na paglilingkod, nagpapatibay po tayo ng pananampalataya ng mga anak ng Diyos, ng mga tao, inilalapit nila kay Jesus, hindi po mawawala ng kabuluhan yan. Amen? Naalala niyo po ba ang sabi doon sa 1 Corinthians 15:58? Sabi doon, kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo, huwag matitinag. Yamang nalalaman ninyo na hindi nawawala ng kabuluhan ang pagpapagal nyo sa Kanya. Nakuha niyo po, kaya walang susuko. Sabi mo sa katabi, walang susuko. Sabi daw, magpakasipag, magpakatatag. Tuloy. Amen? Praise God. Ano po? Crown of joy. At yung corona ng kagalakan ay nasa ating puso. Last. Ano po yung una? Yung corona, crown of heaven. Ano yung una? Crown of life. Crown of glory. Crown of righteousness. Number 4, crown of joy. Last. Yan. Sabi po rito ay incorruptible crown. Amen? Ano po? Ibig sabihin ay ito po yung koronang hindi masisira. Ano ho? At hindi po ito kukupas. Ano ho? Wala po itong kapintasan. Sabi po rito sa unang Pedro, chapter 1, verse 4. Sabi po dito, unang Pedro, chapter 1, verse 4. Makakamit natin ang isang kayamanang di masisira, walang kapintasan, at di kukupas, na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Ito yung sabi doon, ang pangako ng Panginoon, kayamanang di masisira, walang kapintasan, di kukupas. Inihanda na ng Diyos sa langit para sa inyo. So, doon tayo. Sabi mo sa ang katabi, doon tayo. Hindi kinakalawang ngayon. Lagi doon bago sa langit. Ano po? At bilang pagtatapos, ano po? Ano mang dumanas natin pagsubok ngayon? Tandaan niyo po, dito lang sa lupa yan. Kasi nasa lupa pa tayo eh. Amen? Nasa lupang ito, punong-puno po ng pakikibaka. May luha, may mga pagsubok, pero yung mga luhang yan, papawiin po yan ng Diyos. Balik tayo doon sa Pahayag 21 verse 4. Sabi po rito, ito po yung isang pag-i-encourage sa atin. Sabi po rito, Pahayag 21 verse 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Amen? Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis, paghihirap, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Ito po ay yung tayo ikapiling na po ng Panginoon. Kaya alam niyo po, napakapalad po ng mga mahal natin sa buhay na nasa langit na. Amen? Nandoon po na kapiling na nila ang Panginoon. At makikita rin po natin sila. Huwag po kayong mag-alala, may grand reunion po tayo doon sa kalangitan. Basta tayo po naiwan, magpatuloy na tayo. At may siguradong 5 korona na matatamo po natin. Crown of life, crown of glory, crown of righteousness, crown of joy, at saka yung incorruptible crown. Tayo po'y manalangin. Tayo po'y tumayo. Papasalamat po kami, Ama, dahil napakabuti mo sa aming buhay. Salamat po, Ama, may salita po kayo na nagbibigay sa amin ng direction. Salamat po, Ama, meron po kayong salita na nagbibigay liwanag po sa aming kaisipan. Salamat po, Ama, may salita po kayo na nagbibigay po ng pag-asa sa aming puso. Bumubuhay po ng aming mga pangarap. Kaya kami po'y nagpapatuloy, nagpupursige. Alam namin ang buhay ay parang karera. Tumatakbo po kami. Minsan, may entry point. Masaya kami sa umpisa.
Pero dadating po yung crucial point. Dumarating na po yung mga pagsubok na hindi namin inaasahan. Minsan nabibigla na lamang po kami. Pero kailangan po, Ama, na makarating po kami sa finish line. Sabi po ni Pablo, nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkakatawag sa akin ng Diyos. Salamat po, Ama, ngayon po umaga. Nakikita niyo po yung mga ama ng tahanan, ina ng tahanan, mga kabataang lalaki at babae, mga nakikinig ngayong umaga sa lugar pong ito, maging sa bansang Pilipinas, sa ibang bansa, na nakakonekta sa gawain pong ito. Lord, dalawin niyo po ngayong umaga. Bisitahin niyo po ang bawat isa. Sila po nakakaranas ng kalungkutan. Dalawin niyo. Payapain niyo po sila. At bigyan niyo po sila ng kaunawaan. Thank you, Lord, sa umaga pong ito. Salamat po, Ama. Nangungusap po kayo sa buhay po ng babatis. Lord, mahal po namin kayo. Salamat, anumang mga naranasan namin. Salamat sa mga pagsubok. Salamat sa aming mga pinagdadaanan. Pero salamat sa kapayapaan, wisdom na pinapadaloy niyo po sa buhay po ng bawat isa. Kagaya po ni Job, sagad ang pagsubok sa kanya. Nawalan po siya ng mahal sa buhay. Nawalan po siya ng kabuhayan. Nagkaroon siya ng karamdaman. Pero pinili pa rin niya ang magpuri, magpasalamat po sa inyo. Salamat po, Diyos. Bigyan niyo po ng lakas. Bigyan niyo po ng comfort ang mga taong may pinagdadaanan, pagsubok at problema. Especially, yung po ang banal, mga namatay ng mahal sa buhay. Lord, ngayon po umaga, alam po namin, si Brother Algin ay nasa piling niyo na. Alam namin na payapa na siya, panatag po siya sa inyong harapan. Kapiling niyo na siya. At salamat po, pagbabalik po ng anak mong si Jesus, muli niyo po siyang bubuhayin. Kasama po namin, nasasalubong po sa anak mong si Jesus. Lord, sa mga naiwan ngayon pong umaga, dinadalangin ko po, comfort niyo po sila. Lord, si Irene, salamat, naunawaan niyo po yung damdamin ng isang ina. Comfort niyo siya, dalawin niyo siya, bisitahin niyo po siya. Salamat sa pagyakap ng inyong presensya sa kanyang buhay. Salamat po sa kaunawaan sa inyong salita, confirmation, affirmation sa kanyang buhay, lahat ng katanungan niya. Lord, nagkakaroon po ito ng kaliwanagan sa umaga pong ito. Pagpalain niyo po siya, bless niyo siya, at salamat po, pinapalakas niyo siya, pinapatatag niyo siya ngayon pong umaga, Ama. Salamat po, Diyos, at dalahin ko rin po, Ama, sa kanyang mga naiwan po ni Algin, Lord, si Gian, ano din po, Diyos, si Glenn, si Gerald, pagpalain niyo po sila. Salamat, ang mga batang ito, alam namin, may magandang plano kayo sa kanilang buhay. Sila po ay papatnubayan niyo, gagabayan niyo sila, ang mga batang ito, at sila po ay matutupad pa rin ang kanilang mga pangarap, magtatapos sila ng pag-aaral, at gaganda po ang kanilang buhay. Tutulungan niyo po si Sister Irene para itaguyod ang kanyang mga anak, o Diyos, sa tulong mo. Ang kanilang buong pamilya, maging si Ninong Tureng, Ninang Ningning, pagpalain niyo po sila. Lord, salamat sa kapayapaan sa puso ng aming mga magulang na ito. Lord, palalaksin niyo sila. Salamat sa pag-comfort ng Banal na Espiritu sa kanilang buhay. Thank you, Jesus. Maging kay Pai, sa tatlo nilang anak, kay Randy, bless niyo sila. Alam po namin na palalaksin niyo sila, patatatagin. Malalampasan po namin ang pagsubok na ito. At dahil alam po namin, napakaganda po ng kalagayan ni Algin. Sa piling niyo, o Diyos, nandiyan po ang kaligayahan. Nandiyan po yung corona ng kagalakan. O Diyos, salamat po, Diyos.
I-bless niyo po ang buong family ito. Kayo rin po ang magpuprovide ng kanilang pangailangan. Magpapadala po kayo ng mga destiny helper, mga kingdom helper, o Diyos, men of influence, mga burden bearer. At salamat po, dinideklara po namin na kayo po yung kikilos sa kanilang buhay. Sa lahat po ng mga pamilya po nila, both sides, sa pamilya po ni Irene, pamilya ni Algin, comfort them, o Diyos. Mga kamag-anak, kapitbahay, bless niyo po silang lahat. Salamat po, Ama. Nandun po yung aming pagsuporta ay buong puso sa kanila. Maging ang buong iglesia, nananalangin po sa kanilang puso, sa kanilang buong pamilya. Pagpalain niyo po sila. In the name of Jesus. Hindi lamang po sila ang aming dinadalangin. Lahat po ng namatayan, ngayon pong panahong ito, yung pong mahigit na 50 sundalo na namatay sa pagbagsak po ng eroplano, o Diyos, alam namin na i-comfort din nyo sila. Maging ang mga naiwan nilang mga asawa, anak, magulang, mga kapatid, i-comfort nyo, bigyan nyo po ng kaliwanagan ang kaunawaan ng inyong salita ang kanilang mga buhay. Hindi nyo sila pababayaan. Magpapadala din po kayo ng tutulong po sa kanila. Even po yung mga civilian na namatay doon, o Diyos, sa pagbagsak na aeroplano ngayon, dalangin po namin, i-comfort din nyo sila, pagpapalain nyo sila, at patatatagin nyo ang kanilang buhay, makatatawid ang kanilang buhay. Lord, sila'y magpapatuloy sa buhay sa tulong mo. In the name of Jesus. Salamat po ngayon pong umaga sa lahat sa aming bansang Pilipinas, sa buong mundo. Sila po mga nagdadalamhati, sila pong mga nangungulila, mga nakakaranas, may pinagdadaanan sa buhay. Palaksin nyo sila. Katagpuin nyo po sila. Tugunin niyo po yung mga panalangin nila po ngayong umaga. Sila pong lahat ng nananalangin ngayong umaga, maging yung po mga apektado po ng pagputok po ng Taal Volcano sa Batangas, sa amin po mga kamag-anakan doon, sa mga nakapalibot na mga bayan sa lugar po ngayon. Dinadalangin po namin yung mga nasa evacuation center, tulungan niyo po sila sa panahon pong ito, o Diyos, sa probinsya po ng Batangas. Salamat po, Ama, at alam namin, malalampasan din po nila ang mga pagsubok pong ito, o Diyos. Sa lahat po, Ama, ng mga nasa ibang bansa na may mga pinagdadaanan din, lahat na nakikinig po rito, anumang kanila mga pagsubok at problema, ang sabi po na inyong salita sa 1 Corinthians 10:13, walang pagsubok po kayong ipinahintulot sa buhay po ng tao na hindi po namin kayang pagtagumpayan. Palaksin nyo sila, sasamahan nyo sila. Ano man po ang kanilang mga bit-bit sa panalangin ngayon pong umaga, naririto, nasa live stream, saan man sa lugar, kinakatagpo nyo sila, palaksin nyo po sila. Yung mga may sakit, pagalingin nyo po ngayon pong umaga, narito sa Pilipinas, sa ibang bansa. Ito man ay mga kaibigan namin, kamag-anak, kakilala. Yung po mga nasa ospital, sa likod po, Ama, ng aming panalangin, binubuhay nyo sila, pinapalakas nyo sila. Sa likod po ng aming panalangin, may ibinabangon po kayo. Lord, sa likod po ng aming panalangin, may pinapagaling kayo, may nililigtas po kayo. Salamat po, at inaangkin po namin ang kagalingan nila, permanent healing, even spiritual healing. Padaluin niyo po sa kanilang mga buhay. In Jesus' name. Salamat yung mga nasa bilangguan. Dinadalangin din po namin, Ama. Ang sabi po ng inyong salita, Ama, kayo po ay nagutom, aming pinakain. Kayo po ay nauhaw, aming pinainom. Kayo po'y nabilanggo, aming pinuntahan. Kayo po'y nagkasakit, aming dinalaw. Kayo po'y naging dayuhan, aming pinatiloy. Kayo po'y walang maisuot, aming pinaramtan. Lord, dalangin po namin sa mga tao na mga nasa kulungan. Iligtas niyo po ang kanilang kaluluwa. Magkaroon po ng kalayaan ng kanilang puso at kaisipan. Tanggapin nila sa Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kahit po sila'y nasa loob, magkaroon sila ng kapayapaan. Salamat po sa panalangin namin. Yung mga nasa evacuation center, magkakaroon din sila ng kapayapaan, pag-asa, at sila po'y magtutuloy-tuloy sa buhay. Yung mga nasa rehabilitation center, manunumbalik ang kanilang normal na pag-iisip. Magliliwanag po ang kanilang isip, ipinapanalangin po namin sila ngayon pong umaga. Ang buong body of Christ, salamat nagkakaisa sa panalangin. O Diyos, saan man lugar po sila naroon, narito man sila sa Pampanga, Bulacan, sa Batangas, sa iba't ibang probinsya, doon po sa 81 probinsya, sa bansang Pilipinas, maging sa Manila, maging sa ibang bansa, sa Loreme, sa iba't ibang lugar na kinaroroonan po ng mga anak mo, ay nagkakaisa kami sa panalangin para sa lahat ng tao. Kung paano nyo po kami niligtas, gayon din po ang gawin nyo po sa kanila pong lahat. Maraming salamat po ngayon pong umaga na kami po ay nakapanalangin ang bansang Pilipinas. Sa inyo mga kamay din po namin pinagkakatiwala
Ang sabi nga po na inyong salita sa Kawikaan 19:21, ang mga tao, maraming iniisip, maraming pinaplano, ngunit ang kalooban mo pa rin po ang magaganap. Doon po sa 110 milyong Pilipino, kung paano nyo kami niligtas, ganyan din po gawin sa kanila. Yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, mula sa aming Pangulo, pangalawang Pangulo, sa mga senador, mga congressman, sa mga mayor, mga gobernador, sa mga barangay captain, at sa mga konsihal, mga barangay official, Lord, i-bless niyo po silang lahat, Panginoon. At Lord, naniniwala po kami na sa darating pong eleksyon, ilalagay niyo po yung mga righteous, mga matuwid, na totoong may malasakit sa kinabukasan ng pamilyang Pilipino, sa kinabukasan ng mga kabataan, o Diyos. At yan po yung aming panalangin mula sa aming puso, na ang sabi po na inyong salita, ipanalangin namin ang lahat ng tao, mga namumuno, upang magkaroon ng kapayapaan ng aming bayan, magkaroon ng karangalan, dahil nais mo pong maligtas ang lahat po ng tao. Salamat po, Diyos, kayo po ang magpala, maging sa aming pong barangay na ito na kinaroroonan. Lagi po kaming nag-aalay ng panalangin dito sa pangunguna po ng aming Kapitan Ricky. I-bless niyo po, Ama, ang kanyang buhay, yung mga kasama niyang konsihal. Lord, mahal po namin ang mga barangay official po rito, dahil alam po namin may sakripisyo din po silang ginagawa. Kapitan Ricky, sina Konsihal Carlo, sina Konsihal Dong, Lito, Dante, Mercy, Manny, Beth, pagpalain niyo po sila. Sina tresurero, sina sekretaryo, sina treasurer, na Ate Mercy, na JC, pagpalain din niyo po, Ama. At ganoon din po, Ama, sina SK, lahat po na nanukulan dito. Si Hepe, ang mga barangay tanod po rito. Ang mga senior citizen sa lugar pong ito, Lord, sa panguna ni na Inang, ni Natatang, samahan niyo po sila at gabayan niyo po sila. At sa lahat po ng mga magulang, kabataang naririto, hindi lamang po sa barangay na ito, maging doon po sa Puluntamo, Kalawitan, sa Bisal, dito po sa mga lugar na kapatiran po, kayo po magpala sa mga dumadalo po rito. At konektado po ngayon po umaga, narito sila sa Pilipinas, nasa ibang bansa, maging doon po sa aming barangay, sa Batangas, sa Barangay Kale na nakakonekta po rito, kayo rin po magpala sa kanilang buhay. Maraming salamat po ngayon po umaga. Dinideklara po namin na iingatan niyo po ang bawat isa, pagpapalain, o Diyos, maging kabuuan ng JLBCI sa panguna po ni Pastor Erne, kayo po ang magpala, ang OPAP J, si LSG, maging yung po ang banal, sina Pastor Esa, Kuya Nestor, yung pastor nila doon, na Pastor Rome, pagpalain din niyo po. Lahat po, Ama, ng mga body of Christ, kayo po ang mag-bless. At ngayon pong umaga, thank you po dahil ang inyong pong salita nagbigay po sa amin ng kalakasan at nagbigay ng comfort, kaliwanagan. Salamat po sa crown of heaven. Salamat po sa corona na po namin matatanggap, o Diyos, diyan sa kalangitan. Corona ng buhay, corona ng katwiran, corona ng kagalakan, o Diyos, corona ng kaluwalhatian, at corona ng hindi masisira. Salamat po. I-bless niyo po ang bawat isa, every ministry po. I-bless niyo rito, music ministry, children ministry, women's ministry, ushering, lahat ng mga ministeryo dito, cell group, lahat i-bless niyo po, every ministry. Lord, sa lahat ng ministeryo sa kitchen, pagpalain niyo po, Ama. Lahat ng ministeryo, pantay-pantay po tingin niyo sa amin. Yung treasurer, secretary, pagpalain niyo. Bless niyo po ang buhay po ng bawat isa. Ngayon pong umaga, salamat, kami po ay nakapanalangin. Salamat po, i-bless niyo po ang mga kapitbahay namin. Bless niyo po kami mga kamag-anak, kaibigan, mga taong konektado sa amin. Kung paano po nyo kami niligtas, gayon din po ang gawin nyo sa kanila. Salamat po sa mga may birthday sa buwang ito. Kayo po ang magpala sa kanilang lahat. Di ko man po may isa-isa kanilang pangalan. I-bless nyo sila, mahabang buhay pa idagdag nyo sa kanila. Sa nagdiriwang na anniversary, kay Ate Maria, kay Kuya Rene, pagpalain nyo po ang kanilang anibersaryo ngayong pong araw na ito. Sa lahat na nagdiriwang po ng anniversary, i-bless nyo po sila. At salamat po. Mahal po namin kayo. Ipagtanggol niyo po kami palagi, ang pamilya po namin. Ipagtanggol niyo po ang mga kabataan. Salamat po ngayong umaga. At silang nasa live stream, pinagpala niyo sila, pinalakas niyo sila. Narito man sila sa Pilipinas, sa ibang bansa. Sinagot niyo po ang kanilang mga panalangin. Salamat po sa umagang ito. Ang kapayapaan na maghari sa puso ng bawat isa. Kagalakan. In the name of Jesus, dahil kasama po namin kayo.
tuloy-tuloy po kaming paglilingkod sa inyo. Kayo po ang nagpasimula ng mabuting bagay sa aming buhay. Kayo rin po ang magtatapos ito hanggang sa pagbabalik po namin, Panginoon Jesus. Salamat sa mga partner sa iglesyang ito, ang CLSG, pagpalain din nyo, sila Pastor Gerald, mga katuwang namin sa ministry po rito. I-bless nyo po si Engineer Bailon, pagpalain din nyo po siya, kanyang asawa, ang kanyang pong mga anak, ang company ng Danway Processing Corporation, sina Renmark, bless niyo po sila. Lahat ng mga konektado sa iglesia ng Aztec, na Pastor Ryan, pagpalain niyo, marami pang kabataang matutulungan doon, gagraduate, at i-bless niyo po ang Aztec. Lord, sa Candaba Pastor, sa Nadiposo Pastor, Pampanga Pastor, pagpalain niyo po. Sa lahat ng mga lingkod mo, bless them. Lahat ng mga supporter namin na nanalangin, pagpalain niyo po, Ama. Sa lahat ng mga burden bearer sa iglesyang ito, mga destiny helper, at sa mga men of influence, mga gifted people, salamat, may mga pagpalain niyo po silang lahat, sa kabata at magulang. Salamat po ngayong umaga, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all.